Diretsahan po tayo. Baka sabihin, sip-sip kayo kasi ganyan sinasabi. Paano nyo hindi pagtatanggol si Sara Bayad kayo? Hindi po. Alam ito ng mga kapwa ko vloggers. Wala pong binibigay ang Duterte. Kaya alam nila yung pagtatanggol namin sa kanila organic. Legit po ito. Sabi ni BP Sara, wala na po yan sa EDSA. Ang new EDSA ngayon ay social media. Yun. Tayo ang pinakamalakas sa social media, tayong Pilipinas. Gamitin po natin. Kailangan po namin ng tulong ninyo, ng bawat ordinaryong Pilipino. Ikampanya po natin. Ito as by personal lang, vote PDP straight. Sana ito sa mga politiko, sa ating mga kababayan. Huwag na po tayong boboto. Tandaan po natin to. Huwag na po tayong boboto sa mga duwag. Doon sa mga nakagitna, doon sa mga sumasayaw. Buti pa, iboto nyo na si Tamba kaysa dyan sa mga duwag na nasa gitna. Ako talagang i-address ko na sila dito. Pasensyahan muna tayo. Ito ay aking personal. Okay? Hindi po ito stand ng Banateros. Sa kanila po, sila magsasalita patungkol sa kanila, sa kanilang gustong sabihin. Pero ako'y mabigat ko nang sinasabi ito. Kaya nga, kung talagang magkakagano, magkahiwa-hiwalay muna tayo ng lakad dahil hindi ako susuporta sa kahit sinong nagsasayaw sa gitna. Kung dati, ayaw ko, hindi ako sang-ayon sa vote straight kasi meron talagang palpak na dumarating. Kahit sa bawat partido, meron talaga diyang kikir, kung tawagin, panggulo. Pero this time, halatang-halata po ang plano ng gobyerno. Susundin po nila, sa kanila gagawin niyang impeachment, pipilitin nilang mapaupo yung mga senador na kaalyado nila. Kasi kung gayon gagawin ng impeachment, hindi po magtatagumpay ang kanilang plano kay Sara. Marami pong kaalyado dyan si BP Sara sa Senado. So, posible yan gagawin nila after the election. At ipipilit nila kaya itong election na darating sa 2025, possibly maging madugo ito, posibleng bumaha ng perang ngayon, lahat po para maipanalo ni Marcos at ni Tamba yung kanilang mga kaalyado nang pumasok sa impeachment at mahusgahan po si BP Sara. Bagamat ako'y hindi sang-ayon sa straight, now this time, palagay ko, it's about time na pag-isipan talaga natin na straight PDP po tayo. Kasi yung 10 na yan, pag yan napaupo, hindi na po magtatagumpay ang impeachment kay BP Sara. Kasi ang kailangan po dyan ay 2/3 of the Senate. So sa 24, kailangan ang 2/3 po niyan ay 16 pataas. Ang boto para ma-impeach si BP Sara, doon pa lang sa 10, sabit na sila. Kaya napaka-importante po, again and again, vote straight PDP. Hindi ko po sinasabi na this is about the Duterte and the Marcos. Hindi po. Ito po, kaya natin pinaglalaban si BP Sara kasi po kami, for your information, doon sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami nabudol. Kaming Banateros ay marunong magbasa ng sitwasyon. Hindi kami sunod-sunuran sa apelyido. When Sara told the Filipino people to vote for Marcos, ang Banateros po hindi bumoto, hindi sumuporta kay Marcos. Marunong po kaming mag-isip. Kaya itong laban na ito, it's not about the Duterte and the Marcos. Nagkakataon lang, alam namin ang makakapagtanggol ngayon sa palubog na politika natin, ang malaking factor dyan ay ang Duterte. Si VP Sara, kaya nga po nilulubog. So, kaya natin pinopromote ang PDP, it's not because kampi lang tayo sa Duterte. Pero kita nyo naman, siguro kahit mga bashers ko, tingnan ninyo ang quality ng politics po natin ngayon. Ganyan po, katindi. Ang baba na. May nakikita ba kayo on the horizon na pwedeng baguhin ang trajectory ng Pilipinas?
Wala po akong nakikita, bukod kay Pastor Kibuloy. Hindi po sa dahil sip-sip ako, but let's put that aside. Pero karamihan ng mga politiko ngayon, mababago tayo. Siguro, 10%, 20%. Ang nakakatakot nga dito, mas palubog pa tayo. Hindi po yung may aasahan tayo na magiging Singapore tayo. If gusto natin maging parang Singapore, we need a real leader. Hindi pwede yung weak dito. Hindi pwede yung bangag dito. Hindi pwede yung ayuda dito. Ang laki na po ng problema natin sa politiko. Ang laki na po ng problema natin sa politika. It's about time we stand. Kasi ito na ang pag-asa natin itong botohan. Kung tayo mga Pilipino ay magpapabudol muli. Kanina nga lang nagpagupit ako. Ang usapan, type nila si Lito Lapid. Pambihira, ano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan tayo? Hindi kwentong barbero kasi yung napakinggan mo eh. Hindi na tayo maaayos eh. Paano? Tayong rin mga Pilipino. Hindi rin tayo marunong bumoto. Kaya po magtulong-tulong na tayo. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara. Pasensya partner. Sige, partner. Matagal akong Ibuhos absent mo yan. eh. Ibuhos mo na. Ibubuhos ko yung sama kong loob eh. Ito po ay para kay dito kay BP Sara. Kailangan po natin si BP Sara. Hindi dahil ako'y sip-sip sa Duterte. At alam ito ng mga kapwa ko vloggers, kuripot po ang Duterte. Wala pong binibigayan. And diretsaan po tayo. Baka sabihin, sip-sip kayo kasi ganyan sinasabi. Paano nyo hindi pagtatanggol si Sara, bayad kayo? Hindi po. Alam ito ng mga kapwa ko vloggers. Wala pong binibigay ang Duterte. Kaya alam nila yung pagtatanggol namin sa kanila organic. Legit po ito. Sabi ni BP Sara, wala na po yan sa EDSA. Ang new EDSA ngayon ay social media. Yun. Tayo ang pinakamalakas sa social media, tayong Pilipinas. Gamitin po natin. Kailangan po namin ng tulong ninyo, ng bawat ordinaryong Pilipino. Ikampanya po natin. Ito as by personal lang, vote PDP straight. Ngayon, yung ibang banateros, tanungin nyo na lang. But as for me, ikampanya natin. Dito po tayo, hindi na po EDSA sinasabi ni BP Sara. Gumanti tayo. Galit kayo sa abusado, vote straight PDP. Ganti tayo sa eleksyon. Galit kayo sa adik, vote straight PDP. Galing kayo sa swapang, sa buhaya, vote straight PDP. Galit kayo sa balimbing, kaya yung mga nagsasalitang balimbing ngayon kay BP Sara. Pag nanalo si BP Sara, huwag kayo makalapit-lapit na congressman, lalo ka na tsuwa. Sige, mag-libel kayo kung mag-libel. I am ready now. Yun? Vote straight PDP against sa mga malulupit na ito. Kasi mauubos ang pera natin, mauubos ang ginto natin. Utang na Of naman course, they will vote for the impeachment of BP Sara. They have 150 million reasons to vote against BP Sara. Pero yung mga yan, duwag yan. Lalong-lalo na huling panawagan sa mga politiko. Lintik kayo. Tigilan nyo na kasi pag kayo'y sumasayaw pa sa gitna, sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Agenda nyo lang. Dapat ngayon, hindi ka na tinatanong ng taong bayan, ano ka ba? Dapat nandidiri ka pag nagdududa ang taong bayan, ano ka ba? Duterte ka ba? O Marcos? Pag tinanong ka noon, dapat naiinsulto ka na. Pagka hindi ka naiinsulto, trapo ka.